praise. Okay. Pag-usapan po natin itong title na Grace After Failure. Marami pong pagkakataon no, sa buhay po ng tao na tayo po ay nauuwi no, sa isang pagkakamali na yung pagkakamali na ito ay nagdudulot sa atin ng kahihiyan. No? Nagdudulot sa atin ng self-condemnation, na nagdudulot sa atin ng self-hatred. Kaya kung bakit ang buhay po natin ay naging atrasado para hindi tayo magamit ng Diyos because of that kind of failure we commit. Pero minsan di natin naaalala na kahit tayo man ay nagkakamali, ay merong Diyos na mayaman ang biyaya. Na ang biyaya ng Panginoon ay hindi po kayang palitan no, ng ating pong mga kasalanan, na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi pwedeng ma-overwhelm o ma-overcome ng isang kahit isang malaking pagkakamaling alam natin o kahit isang kasalanan na alam natin ay hindi nito mawawala no, yung laki ng biyaya ng Diyos na naka-offer no, sa kanyang mga anak. Merong istorya sa Bible na ang pangalan ay Peter, na minsan na siya ay nagkaroon ng isang pagkakamali sa buhay niya nang dahil sa kanyang pananangan no, sa kanyang lakas ng loob, pananangan sa kanyang parabang tawag dito, pananangan sa kanyang sariling lakas, na ang kanyang pag-aakala sa kanyang sarili ay kaya niyang tindigan no, ang lahat ng kanyang mga desisyon. Though na meron namang ganoong mga level na natitindigan natin ang mga desisyon natin, pero alam naman natin na meron tayo mga iniingatang desisyon na pilit pinipilay no, ng dyablo. Yung mga desisyon na to, lalo na yung ating relasyon sa Diyos. Na meron tayong mga desisyon sa buhay na talagang ito yung gusto kong mangyari, ito ang gusto kong makumit, ito yung gusto kong magawa. Lalo na kapag ito ay patungkol sa Panginoon, lagi nating iisipin na lahat ng mga bagay na patungkol sa Panginoon, asahan mo, ang dyablo, susundan ka para sirain ka. No? Kaya ngayon, may mga pagkakataon no, na tayo ay ganito rin ang naging sitwasyon kagaya ng buhay ni Peter. Sa John chapter 21 verse 15 to 17, sabi rito, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, do you know all things? You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Ito yung istorya na kung saan ay tapos na yung resurrection, tapos na yung libing, no? Tapos na rito yung paghihirap sa cross of Calvary, at ito na yung resurrected na no, si Jesus dito sa John chapter 21. Pero kung babalik tayo sa verse ng sa chapter ng 18, doon natin nabasa no, na kung paano dininay ni Peter ng 3 times si Jesus. Na kung saan ay buong pagmamalaki na sinasabi pa ni Peter na hindi niya ikakaila si Jesus, pero nagkaroon siya no, ng failure doon sa kanyang naging pagtanggi na ito. Sa Matthew chapter 26, mababasa natin doon sa verse 34 to 35, sumagot si Jesus, tandaan mo, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Ngunit matigas na sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila.
ganun din ang sinabi ng lahat ng alagad. Kaya kung tayo si Peter, no? Siguro magkakaroon din tayo ng kahihiyan, no, sa ating kalooban. Kasi para bang ang siste, nagbida-bida ka, no, na para bang di kita iiwan leader, di kita iiwan guro, parang ganon. Tapos sabi ron sa verse na yon, matigas na sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Kumbaga kung ikaw si Pedro, tapos muli kayong nag-meet, no, ni Jesus na kung saan yun yung dininay mo, para bang magkakaroon ka talaga sa kanya ng kahihiyan eh. Diba? Yun yung mapi-feel mo. Para bang kung ako si Peter, sa posisyon ni Peter, parang ayoko na lang makita si Jesus. Biri mo, naglakas-lakasan ako ng loob, pero hindi ko naman pala kayang panindigan, no, yung ganitong sistemyento ko sa harapan niya. At madalas may ganun din tayong sistemyento, no, sa harap ng Panginoon, na sinasabi natin minsan, Lord, wala na po itong iwanan. Lord, hanggang dulo na po ang paglilingkod ko, mamahalin kita, anumang mangyari. Kaya meron tayong mga ganyang statement minsan sa naging commitment natin sa Panginoon. Pero ang nangyari nga lang, doon sa statement ni Peter, nag-fail siya, no? Nabigo siya doon sa kanyang ibinibida sa harap ni Jesus. Kaya rito may kita natin yung laki ng guilt, pwedeng ang laki ng shame na nararamdaman, no, ni Peter that time. Sa Luke chapter 26 verse 61 to 62, sabi rito, the Lord turned and looked straight at Peter. Ito yung pagkakataon na kung saan ay pinahihirapan na rito si Jesus. As habang pinapahirapan si Jesus, kasama niya ang mga Roman soldier, nagkaroon ng isang pagkakataon na sila ay nagkatitigan, no, ni Peter at ni Jesus. At doon, sabi ron, then Peter remembered the word of the Lord had spoken to him. Before the rooster crows today, you will disown me 3 times. Dito parang naalala ni Pedro yung sinabi sa kanya ng Panginoon, na kahit na parang sinasabi ni Pedro ng may buong tapang at buong paninindigan na hindi niya ikakaila sa Jesus, pero sinabi sa kanya ni Jesus, 3 beses mo ikakaila. At kapag narinig mo yung tilaok ng manok, maaalala mo lahat ng sinasabi kong ito sa iyo. At naalala nga ito ni Peter. At nung naalala to ni Peter and he went outside dahil hindi niya makayanan, no, yung kanyang kahihiyan na naalala. Oo nga, tama nga si Jesus, ikakaila ko nga siya. And he wept bitterly. Kaya si Peter, may kita natin, sobrang iyak niya. Hindi lang ito simpleng konsensya, no, na bumalot lang sa isip niya. Ito ay merong kakibat na epekto sa mismong naging identity niya. Minsan mas mahirap yung hindi minsan mahirap yung kasalanan. Minsan mahirap yung pagkatapos ng kasalanan dahil sa kahihiyan. Amen? Ito yung post-transgression shame, kumbaga. Yung parabang kahit na parang lumipas na yung isang pagkakamali, pero minumulto ko pa rin ang kahihiyan na nakumitan mo noon sa ginawa mo. Na hanggang ngayon parang nagre-rehearse yung kahihiyan na yon. At yun minsan yung mahirap kaysa sa kasalanan eh. Kasi yung pagkakamali na yon ay bunga, no, ng isang parang isang bunga na parang hindi mo pinag-isipang gawin, isang bagay na parang naging careless, bunga ito ng isang parang kagaya ni Peter na nagkaroon siya ng self-confidence sa sarili niya na parang kaya niya ang lahat, pero hindi niya alam, pwede niya palang ikabagsak yung bagay na ito. Kaya kapag nagkakaroon tayo, no, ng ganitong bigat, nagkaroon ng ganito tayong shame, nagkakaroon tayo ng self-hatred, nagkakaroon tayo ng self-criticism, nagkakaroon tayo ng self-condemnation, na parang sinasabi natin, hindi na ako karapat-dapat, lalo na pag nakagawa ka ng mali sa kapwa mo, no? Sana nga lang may kahihiyan tayo, no? Pag nakagawa ka ng isang pagkakamali sa magulang mo, nakagawa ka ng pagkakamali sa sarili mo na hindi mo namang gawi, di ba?
May mga bagay tayong nasirang tao, may mga relasyon tayong nasira na iba, meron tayong pinagdesisyon ng isang kasalanan na hindi natin iniisip ang isang implication, pero nung nandun na ang consequences, doon ka natutorture. Kaya nakukondem mo yung sarili mo. Kaya merong mga tao, no, even sa loob ng iglesia, patuloy silang nagsiserve pero tahimik pa rin, tahimik sila dahil dun sa kahihiyan na dinadala nila na sila lang ang nakakaalam at ang Diyos. Nakagaya ni Peter. Si Peter, simula nung siya ay nag-fail, bumaba na yung confidence niya. Kaya makikita natin sa naging takbo ng istorya, 'di ba sa chapter 20 natatandaan ninyo, nag-meet pa sila lahat dun eh. Yung nagkaroon ng doubt si Thomas, na sabi niya gano'n, hanggat hindi ko na ipapasok yung daliri ko sa butas ng kamay ni Jesus, hindi ako maniniwala. Nag-meet na sila ron. Pero pagdating ng chapter 21, makikita natin na may isang detalye uli na makikita natin sa buhay at takbo ng buhay ng mga disciple at bahagi doon si Peter. Bumalik uli sila sa pangingisda. At simbolo ng pagbabalik nila sa pangingisda, bumalik uli sila sa comfort zone nila. Na kahit na meron na silang basbas sa Luke chapter 5, na ginawa na sila ng Panginoong Jesus, na hindi na sila magiging mamalakayan ng isda, kundi sila ay magiging mamalakayan na ng tao. At hindi na nila ito na ipagpatuloy pa kung hindi nagkaroon ng restoration sa buhay ni Peter at ng mga disciples na yon. Kaya sa John chapter 21 verse 3, sabi rito, Simon Peter said, I am going out to fish. The other followers said, we will go with you. So all of them went out and got into the boat. They fished that night but caught nothing. Minsan ang default ng ating pong failure, ang default setting niyan, nawawalan ka na ng confidence. At kapag naapektuhan ang confidence mo, bababa na yung responsibility mo sa calling mo. At kapag nawala na yung ating confidence na to, bumaba na ang iyong responsibility. Naapektuhan yung matibay na naging commitment mo noon. At ganoon ang halos na nangyayari kay Peter. Hindi dahil ayaw niya si Jesus. Dahil meron na siyang naging pagbabago sa loob niya nang dahil sa nagawa niyang denial, sa nangyaring nagkaroon siya ng isang malaking bitterness sa puso niya sa ginawa niya kay Jesus, na nauwi ito sa guilt and shame to the point na parang pati calling niya ay naapektuhan na. At yun ang dulot sa buhay ng isang tao kapag po hindi nadidil sa atin ang ganito pong maling nagiging pagtingin natin. Ito ang nagiging response natin sa mga failure na meron tayo. Minsan pag nagkakamali ang tao, sa totoo lang, minsan ini-embrace nila na yun na sila. Para bang ang nangyayari, yun na yung nagde-define sa kanila. Pero hindi yun mga kapatid. It's a matter of choice pa rin. Kung tatanggapin mo ba o babaguhin mo sa sarili mo na, oo, nagkamali ako. Pero hindi yan ang pagtingin sa akin ng Diyos. Kaya alam ni Jesus na merong unfinished business sa puso ni Peter. Alam mismo ni Jesus yon. Though na pwede na itong pabayaan ni Jesus, pwede na itong parabang i-disregard na moment nila, no? Pwedeng wag na lang o pwedeng magkaroon ng kim-kim na lang din si Jesus sa ginawa sa kanya ni Peter. Pwedeng magkaroon na lang siya ng cold treatment kay Peter dahil sa ginawa ni Peter sa kanya. Pero makikita pa rin natin kay Jesus, no, na kung paano pa rin niya iniisip ang kanyang alagad. Kung paano niya pa rin iniisip na si Peter ay may ganitong dalahin, no, na merong unfinished business sa puso ni Peter. Kaya sa John chapter 21 verse 4 to 6, sabi ron, early the next morning, Jesus stood on the shore, but the followers did not know it was Jesus. Then he said to them, friends, have you caught any fish? They answered, no. He said, throw your net into the water on the right side of your boat. You will find some fish there. So they did this. They caught so many fish that they could not pull the net back into the boat.
Kaya dito, hindi nalalaman ni Pedro na meron na palang agenda sa kanya si Jesus. Na ang agenda ni Jesus ay PID. Personal Intentional Discipleship. Kaya biblical pala yan, no? Meron palang agenda si Jesus sa kanya na kung saan nagse-set up na si Jesus sa kanya, no? Ng isang conversation ng restoration, pero dinaan niya muna ito, no? Sa hindi agad directly na para bang in-interrogate niya, hindi ganoon eh. Ito ay isang restoration conversation sa kanya ng Panginoon. Kaya mapapansin natin kay Jesus na bago niya i-correct si Peter, nagkaroon muna siya ng connection. Na bago magkaroon muna ng pagko-commission kay Peter, inuna muna niya yung affection, yung puso, no? Yung kondisyon ng emosyon, yung kondisyon ng damdamin ni Peter, yung kondisyon ng nilalaman ng puso ni Peter. Kaya minsan isa sa malakas makapagbasag sa damdamin natin, no, sa ating Panginoon, alam niyo yung salitang grace. Yung parang kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, pero paulit-ulit pa rin tayong tinatanggap ng Panginoon. Amen? Yung parang hindi naman tayo karapat dapat na patawarin pa ng Diyos, pero lagi pa rin tayong binibigyan ng Lord ng pagkakataon makabalik, pagkakataon na makarepent, pagkakataon na hindi lang makapag-repent, pagkakataon na makapaglingkod pa rin tayo sa Kanya. At yun yung nangyari kay Peter eh. Hindi naman natapos lang sa repentance si Peter eh. Natapos pa rin si Peter sa istorya na recommission uli si Peter dahil sa pagtitiwala, pagtanggap, pagpapatawad at pagmamahal pa rin sa kanya ng Panginoon. Kaya dahil doon sa pagpaparamdam sa kanya ng Lord na kahit hindi naman siya marapat na, alam ninyo dito mas lumalim ang calling ni Peter. Kaya kung mababasa na natin, pagkatapos ng John sa Acts, pagkatapos ng John at yung Book of Acts, makikita na natin yung galaw ni Peter. Dahil yung galaw ni Peter ay meron itong pinagmulan muli. Inayos ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon sa kanya, yung identity ni Peter na nawala. Yung direction na nawala kay Peter, yung self-confidence na nawala kay Peter, yung shame, yung guilt, yung self-condemnation na nararamdaman ni Peter, pero yung pag-ibig na nilagay ng Panginoon, yung grace na binigay ng Panginoon, yun yung naging confidence ni Peter. Kaya kung bakit muli siya na nakabalik sa paglilingkod niya sa Panginoon. Kaya sa chapter 21 verse 15, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon, Simon anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Alam natin 3 times na dininay ni Peter si Jesus. Pero 3 beses din siyang tinanong ni Jesus, Peter, do you love me? Alam nyo ba kapag translate yung salitang love na ginamit dito ni Jesus, may 2 agape, may 1 pileo. Pero lahat ng sagot ni Peter, yes Jesus, I love you. Pero lahat ng I love you ni Peter na response niya kay Jesus, lahat yon ay nasa pileo category lang. Pero yung 2 pag-alok o pagtatanong ni Jesus, Peter, do you love me? Ito ay agape. Kasi alam natin sa Bible, merong different kinds of love. Merong agape, merong storge love, merong eros love, at merong phileo love. Pag sinabing eros love, patungkol ito sa marriage love. Pag sinabing storge love, ito ay tungkol sa family love. Pag sinabi naman phileo, ito ay tungkol sa pagkakaibigan o pagkakapatiran. Kaya yung level ng sagot ni Peter kay Jesus, yung sinabi ni Jesus, mahal mo ba ako, Peter? Ang sagot niya, mahal kita, pero sa level ng pagiging magkapatid na lang. Yung hindi ko na kayang maging agape, na ang agape is sacrificial. Hindi na kayang umangat ng pagmamahal ni Peter, yun lang yung kaya niyang ibitaw na pagmamahal. Kaya kung bakit siya nalungkot nung pagpangatlong tanong sa kanya ni Jesus, kasi hindi niya na masagot si Jesus gaya ng pagsagot niya nung una, nung sinasabi niya na may tikas, na may tapang, na hindi kita itatanggi kahit magkamatayan na. Wala na siyang ganong kakumpiyansa. Kaya ang sagot niya na lang, phileo love. Gets po natin yun. Kaya may kita natin, no, na
sa third time, sabi ron, he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Kaya kahit na ang love ni Peter ay mahina o humina, ay hindi ito minaliit at hindi rin ito ininsulto ng Panginoon. Na kahit ang sagot ni Peter ay phileo love, pero ang sagot pa rin ni Jesus ay trust. Kung mahal mo ko, feed my lambs. If you love me, tend my lambs. Ibig sabihin, si Jesus hindi siya nakatingin sa perpektong ibibigay mong pagmamahal. Ang importante sa Panginoon, yung maibuhos na pa rin sa iyo, yung grace niya. Dahil yung grace na yon ang magtuturo sa iyo kung paano mo ile-level up ang magiging pagmamahal mo sa Kanya pagyaon ng oras at panahon. Amen? Kaya dahil sa pagpapatawad, nang dahil sa pagtanggap, nang dahil sa pagmamahal ni Jesus kay Pedro, dito po nagsimula na naging malalim ang naging calling ni Peter, dito naging mas lumalim ang naging pagmamahal ni Pedro sa kanya. Kaya ganun din sa bawat isa sa atin. Sa tuwing tayo po ay nakakatanggap at nakakaranas ng kapatawaran, nakakaranas tayo ng pag-ibig at biyaya ng Diyos, dito po tayo muling nakakatayo. Tama? Hanggat hindi natin naiengkwentro uli si Jesus, hindi natin uli parang natatanggap muli ang pag-ibig at pagpapatawad ni Jesus, hindi mo kayang tumayo sa sarili mo, maniwala ka. Lagi ka pa rin uusigin ng sarili mo. Lagi mo pa rin pagbibintangan ng sarili mong mahina ka. Lagi ko pa rin i-condemn ng dyablo. Lagi ka pa rin maniniwala sa opinion sa'yo ng tao. Pero kapag directly na alam mo kung sino si Jesus at kung paano ka iniibig ng Panginoong Jesus, doon ka madaling makarecover. Doon ka madaling makabalik. Doon ka madaling muli, no, na makasunod sa ating Panginoon. Ngayon, may tatlong bagay na gusto tayong turuan ng kwento na ito. Una, Jesus asked about love before He assigned labor. Jesus asked about love before He assigned labor. Si Jesus naging affectionate muna siya bago niya ibigay ang responsibility kay Peter. Naging affectionate muna si Jesus bago niya i-commission si Peter. Nirestore niya muna ang relationship ni Peter sa kanya bago niya i-restore yung ministry ni Peter. Kaya makikita natin, si Jesus nag-create siya ng safe space. Imaginin ninyo, no? Bago siya rumekta kay Peter, nakipag-conversation muna siya. Nag-ihaw muna sila ng isda, no? Nagpainit muna sila sa harap ng siga, parang ganoon. Nagpakita muna ng pruweba muli si Jesus sa kanila sa pamamagitan ng paghihimala, no, nang sila ay makahuli ng isda. Kaya makikita natin na si Jesus, bago niya iparamdam o bago niya i-commission si Peter, mas inaalala niya muna yung kondisyon ng puso ni Pedro. Sa buhay natin, may tinatawag pong people, may tinatawag na machine people, may tinatawag na landscape people. Na pag sinabing people, ito yung hindi ka naman kaibig-ibig pero minamahal ka nila. Yung binavalue ka nila kahit hindi ka magaling. Yung kahit hindi ka nakikitaan ng kapakinabangan, pero may malaki silang puso para sa'yo. Yung kahit hindi ka nakaibig-ibig, pero kaya ka pa rin nilang mahalin. Yun yung people. At may tinatawag na machine people, ito yung taong kailangan ka lang nila pero hindi ka nila mahal. Sakit yun. Amen? Kailangan ka lang nila pero hindi ka naman talaga nila mahal.
Kasi mabait sila sa'yo kasi useful ka pa eh. Tanggap ka nila kasi resourceful ka pa eh. May output ka pa, kumbaga. Meron ka pang, may kapakinabangan ka pa, kaya tanggap ka pa rin nila. Pero kapag nawala na ang function mo, na kapag nawala na yung contribution mo sa kanila, pera ka na sa kanila. Tawag doon is machine people. At may tinatawag din na landscape people, ito yung part of the view ka lang. Nakikita ka nila, naririnig ka nila, pero hindi sila handang mag-invest, no? Wala silang contribution sa buhay mo. It's just part of the view lang. Parang ganun lang yung nangyayari minsan sa bahagi ng buhay natin. Pero iba si Jesus. Si Jesus, hindi niya tinitignan na si Peter ay isang machine people, na parang gagawin kitang disciple para ma-execute mo yung vision ko. Hindi ganun si Jesus. Hindi siya after muna sa commission, after muna siya sa affection niya kay Peter. May kalooban muna siya kay Peter na okay ba to, anak ko na to? Okay ba tong disciple ko na ito? Ano kaya pinagdadaanan niya? Kasi yan ang mahirap sa buhay minsan natin. Na dapat nagpaparami tayo ng mga tao na magagawin nating people ng buhay natin. Dapat mas may pinopromote tayo mga tao sa buhay natin na mamahalin natin. Kaya ba natin yon? Yung kahit hindi naman nila deserve yung attention mo, hindi na nila deserve yung presence mo, pero pinipili mo yon, yung people na yon, kasi yun yung tinuturo talaga sa atin ng Diyos. Hindi ko sinabing madali yun. Kasi pag sinabi ng Panginoon sa atin, mahalin mo ang kaibig-ibig, hindi naman yun ang sinasabi lang ng Bible eh. Mahalin mo rin maging ang kaaway mo eh. Kung tatanungin ko po kayo, mas marami po ba kayong prinomote na mamahalin o mas marami kayong dinimote na tao para hindi mahalin? Sige nga, magbilang kayo sa kamay ninyo. Pwede bang maging assignment natin yon? Simula ngayon, mas pararamihin ko yung mga tao na patatawarin ko. Mas pararamihin ko yung mga taong tatanggapin ko. Mas pararamihin ko yung mga taong uunawain ko. Kaysa yung mga tao, ibabato ko sa impyerno. Ay, hindi. Kaysa yung mga tao na i-decline ko sa buhay ko. At minsan, ganito rin, challenge din sa atin ng Lord ito, no? Sa kung paano tayo mag-treat ng mga tao sa paligid natin. Kaya nga tayo bilang isang mga leader, careful din sa position natin bilang maging leader, na hindi na makapag-manipulate ng ating mga follower, ng mga nakakatuwang natin, lalo na sa paggawa ng vision ng Lord. Kasi, pag hindi mo chinek ang heart mo, baka mamaya, ginagawa mo na lang yung vision o pinagagawa mo na lang yung vision sa iba, kasi sa ego mo. Kasi may minimit ka eh. May tinatarget kang bilang. Be careful sa bagay na yon. Baka hindi na affection ang nangingibabaw. Puro commission na lang ang nasa isip mo, pero nawalan na ng isip na dapat magpakatao ka, magkaroon ka ng puso sa mga taong gumagawa. Kagaya ni Jesus. Pwede naman yung rektahin na lang si Peter eh. Tigilan natin mga kadramahan na yan. Tumayo ka, sumunod ka. Hindi ganun eh. Umalalay talaga si Jesus kay Peter. Kasi pileo na lang yung kaya niyang ibigay na pagmamahal. Kaya lungkot na lungkot si Peter, dati agape yung kaya niyang ibigay eh. Ang naging level na ng pagmamahal niya, pagkakaibigan na lang, pagkakapatiran na lang makaya niyang maibigay kay Jesus. Di ko na kaya, Lord, mag-agape. Apektado na yung confidence niya eh. Wala na siyang maipagmamalaki, bagsak na siya dahil sa nangyaring failure na yon eh. Pero pinaramdam pa rin sa kanya ni Jesus, pileo na lang ba kaya mo? Feed my flock. Tend my sheep. Buo pa rin. Kasi ang restoration, pag nagbigay si Jesus, buo, hindi partial. Kaya nga kung lalapit ka kay Jesus at humihiling ka ng kaayusan ng pagkatao mo, hindi ka bibigyan ni Jesus ng partial. Buo ang kaya niyang ibigay. Ang requirements, lumapit. Ang requirements, maging tapat, maging honest, no, sa magiging paglapit natin sa Kanya. Amen. Kaya sa lahat ng mga anak dito, huwag niyong gawing machine people ang mga parents ninyo. Pwede ba yon? Kaya ba natin yan, mga anak? Huwag maging machine people, yung mga magulang natin. Naiisip mo lang siya pag may kailangan mo ng allowance, may project lang, no? Yung maiisip mo lang yung parents mo pag may kailangan kang babayaran,
Pero hindi mo naiisip yung parents mo, no? Hindi siya people sa buhay mo. Mamaya kung makasagot ka, hindi lang nakakumpleto ng ibibigay sa iyo. Nung klase kang magulang, pinanganak mo pa ako. Kasumpa-sumpa kayo. Di ganon. Amen? Amen. Amen. At ganun din kahit sa mga mag-asawa, huwag tayong magtratuhan na parang machine people na lang natin yung kung bakit tayo nagsasama kasi kailangan na lang kita eh. Hindi na kita mahal. Di ba? Nagsasama na lang tayo kasi kinasal tayo eh. Pero nawala na yung affection. Nawala na ang lambingan. Hallelujah. Nawala na no, yung ganong rubdob ng pagmamahalan. Nawala na yung init. Nawala na yung kilig. May mga mag-asawa po ba rito? Sister Elsie, kinikilig pa ba kayo? Sa partner ninyo? Amen. Hallelujah. Bin. Amen. Ba't naghihintay ka, JB? Wala ka ba naman? Parang gusto tanungin si JB. Hallelujah. Sino rito mahal niya mga magulang niya? Amen. Mamaya, antindi ng mga pagbati mo sa iba. Happy Valentine's, ma'am. Teacher to, hindi yung ma'am mo, no? Pero yung mismong nanay mo, hindi mo mabati. Mismong nanay mo, hindi nakatanggap ng rose. Pero sa iba, kung makapagpakilig ka, no? Ay, ma'am, ako lang. Pero yung mismong nanay mo, hindi mo man lang nabigyan ng chocolate. Lala, hindi mo nabigyan ng lala. Yung lala, yun man lang, naging matamis ka. Yeah? Ang mahirap, hindi machine people, naging landscape people na. Part of the view na lang yung nanay mo. No? Yung mga mahal mo hindi mo nga mahal landscape na lang eh. Yeah? Nakikita mo, naririnig mo, pero wala ka ng connection. Hindi ka willing mag-invest. Amen? Anong dapat kategory ng love natin? People. Diyan pa ba kayo? Si Jesus intentional. Si Jesus transformational. Si Jesus relational. Kaya nga ang leadership ni Jesus, not by title hindi sa position. Leadership by heart. Puso talaga si Jesus. Kaya galit na galit siya sa mga Pariseo Ang leadership ng mga Pariseo, puro titulo lang Puro sa mga panglabas na lang Pero si Jesus talagang handa siyang mamatay. No? Yung leadership na meron siya hanggang sa krus, kaya niyang magsakripisyo. Agape, ang pagmamahal na kayang i-apply ni Jesus sa bawat isa sa atin. Handa siyang mamatay kahit hindi ka deserving bigyan ng buhay. Kahit hindi tayo deserving bigyan ng pagpapatawad, pagtanggap at biyaya, pero ginawa pa rin ng Panginoong Jesus ang bagay na ito. Pwede naman pa iralin lang ni Jesus pagiging Lord niya, wag ng Savior Siguro kung Lord lang ang naging effect ng pagbaba ni Jesus, judgment agad. Nung bumaba siya rito, ba't kailangan niya pa magkatawang tao? Kung lang din pala. Husgahan na lang ng walang pag-ibig. Kasi inusgahan tayo ng Panginoon, hindi na ayon sa nagawa lang natin pagkakamali. Hinusgahan na tayo, gumawa ng paghuhusga ang Panginoon sa atin, ayon na ito sa kanyang sariling pagpapasya at ang pagpapasya ay pag-ibig. Pagpili ng unconditional kahit hindi ka deserving. Amen? God loves us, sabi ron, while we will still sinner. Hindi niya tayo minahal dahil naging kaibig-ibig na tayo. Minahal tayo kahit makasalanan tayo. Jesus asks about love. Second thing, Jesus restores before He releases. Jesus restores before He releases. May dalawang pagkakataon sa eksena ni Peter. Nung third time na dininay ni Peter si Jesus, alam niyo kung nasaan siya? Nandun siya sa siga, sa may gatungan. Sa chapter 18 verse 18, sabi ron, maginaw noon kaya't nagsiga ang mga utusan at ang mga bantay at nagumpukan sila sa paligid ng apoy upang magpainit. Nakihalo sila sa kanila si Pedro at nagpainit din. Alam niyo ba may pangyayari din uli na ulit ito. Pero sa oras at pagkakataon na ang kasama ni Peter sa pagsiga,
o sa pag-iihaw ay si Jesus. Pagkaahon nila sa pangpang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa baga at ilang tinapay. Siguro kung tayo, no, kung parang may ganito kang malaking parang kung iisipin mo, nare-recall sa'yo. Di ba may mga pagkakataon sa buhay natin kapag may isang instances o may isang, yun nga, no, may isang particular na oras, pagkakataon, lugar, pag nauulit yon, parang naisip mo dito ako nagkamali. Amen? Di ba minsan pag may naririnig kang isang kanta, yan yung kanta na nahuli ako ng asawa ko. Alam niyo, meron akong ganong kanta. Ito yung kanta na nahuli ako ng asawa ko. Alam niyo kung anong kanta na yon? Kanta ng Matchbox 20. Ang title is Unwell. I'm not crazy, I'm not young. Yun yung time. Nare-recall ko sa utak ko. Ito yung time na nahuli ako ng asawa ko. Minsan may mga pagkakataon na nababalik sa'yo yung kabaluktutan mo. Di ba? Eh si Peter, habang nagsisiga uli ito, sila magkakasama ni Jesus. Malamang at sa malamang naalala ni Peter, ito yung time na dininay ko si Jesus. Nakibahagi ako sa nagsisiga, ngayon nagsisiga uli kami. Alam niyo minsan si Jesus, ganun si Jesus sa atin. Hindi para tayo ay i-condemn. Jesus restores us in the place of our deepest shame. Minsan akala natin, no, sa lugar na para bang hirap mo nang patawarin ang sarili mo, pero yun yung oras at pagkakataon, yun ang moment na gusto kang isalba ng Lord. Kasi alam ng Diyos, hindi mo naman kaya mag-isang magbago. Alam ni Jesus, hindi mo kayang harapin mag-isa yung nakumitan mong kahihiyan. Isipin mo, sa atin na lang maglaro na lang sa atin ng self-condemnation, patay na tayo Paano kung dadagdagan pa ng people condemnation? Paano nandyan pa si Satan kung mag-condemn sa atin? Ipinapaamoy lahat ng mali mo. Di ba ganyan si Satan, ang lakas mang guilt trip niyan? Uy, sisimba na naman. Di ba? Wala namang planong magbago yan. Minsan ganyan si Satan sa atin. Uy, wag ka nang magtangka. Di bagay sa'yo. Hirap. Hirap kung sa atin lang magmumula ang isang pag-restore. Yung pipilitin mo lang ng self-determination mo na mag-ayos at magbago, hindi natin kaya. Naniniwala ba tayo ron? Hindi natin kaya yon? Hindi natin kaya yon. Pero kay Jesus, kaya niya tayong buuin muli. Kaya niya tayong bigyan muli ng isang bagong pagkatao. Kaya hindi mahalaga minsan kay Jesus kung gaano kagaling mag-serve. Pero kung magaling ka nga mag-serve, pero kung alam niya na ikaw ay unhealed, useless din kahit gaano ka kagaling. Kung alam niya na may leak ka, alam niya na sugatan ng puso mo. Kasi maraming mga active pero offended din eh. Naniniwala kayo ron? Possible yun. Na-active ka pero ang totoo, offended ka. Serving ka pero may insecurity ka. Leading pero may unresolved shame ka. Kaya bago mag-level up ang ating ministry, siguraduhin mong buo muna ikaw emotionally, buo ka muna spiritually. Kaya mahirap mag-release ng isang leader na bleeding. Na hindi okay ang heart, hindi okay ang emotional, mahirap mag-release kapag wounded tayo. Mahirap mag-promote kapag alam mo na ang heart is puno ng insecurities. Amen? At wag na wag tayo mag-a-assign ng mga broken na tao. Kaya nga dapat tayo marunong tayo mag-assess, self-assessment. Hindi para magkaroon ng self-pity, ha? Hindi yun tinutukoy ko. Yung magkaroon ka ng self-assessment, tama pa ba ang heart ko? Okay pa ba ako sa harap ng Diyos? Kaya nga importante, nagpo-post din tayo eh. Nagkakaroon tayo ng self-reflection sa sarili natin. Marunong tayong kumausap ng tao na tiwala tayo para matulungan tayo na hindi na natin alam baka yung ating
ino-operate is out of offensement, out of wounded heart. Baka nagbi-bleed na tayo. Kasi ang hirap kumilos at gumalaw, no? Na hindi mo maibibigay ang buong lakas mo kung alam mong bleeding ka. May napanood nga ako nung nakaraan sa Netflix. Magdi-defuse siya ng bomba, pero may saksak siya. Nagbi-bleed siya, nagbi-bleed. Kasi hindi niya na kaya ang mag-defuse ng bomb. Sabi niya ganun, parang tinatanong siya ng kapartner niya yata yun, kaya mo pa ba makaalis dyan sa hindi ko na kaya. Sabi niya ganyan. Kasi bleeding siya. Minsan kahit gaano ka ka-skillful, pero pag alam mong bleeding ka pala sa loob, wag mong pilitin. Ang kailangan mo muna mag-stop, pumutak muna uli kay Jesus, magpa-restore ka uli ng heart. Magpa-restore ka uli ng isip mo. Amen? Kasi kapag tayo, alam natin na may baggage tayo, naka-red flag tayo niyan. Red flag yan. Red flag ka sa isang relationship, red flag ka sa isang service, kapag alam mong may baggage ka. Pwede kang maka-apekto ng isang relasyon kapag alam mong may tama ka, kapag alam mong hindi ka buo. Ang hirap gumanap ng isang role na alam mo may baggage ka. Kahit saan yan. Gaganap ka ng role mo bilang isang tatay, role mo bilang isang nanay, role mo bilang isang anak, role mo bilang isang leader na alam mong may baggage ka. Mahirap. Ang hirap nun. Na alam mo may meron kang galit, alam mo na meron kang bitterness, alam mo na meron kang offense, alam mo na meron kang unforgiveness, alam mo na meron kang pride. Mahirap yon, baggage mo yon. Hindi ka magiging blessing para sa iba ng ganyan ang condition ng heart mo. Kaya alam ni Jesus Alam ni Jesus, hindi ko pwedeng i-release si Peter ng ganito ang condition ng kanyang puso. Hindi siya makakapag-perform ng tama. Unang-una, wala na siyang confidence. Wala na siyang believe sa sarili niya. Alam niya, failure siya. Kaya kailangan ma-restore ko itong tao na ito. And third and last, Jesus meets broken believers. Si Jesus, hindi siya intimidated sa lahat ng failure na nagagawa natin. Name it. Ano yung malaking nagawa mong kasalanan kay Jesus? Hindi siya na-intimidate dyan. Kahit naging mamamatay ka pang tao, kahit naging pusakal ka pa, nagkaroon ka pa ng isang malalim na pagbagsak o meron kang naapektuhang tao, meron kang na anumang klaseng kasalanan na meron ka. Never na i-intimidate ang Lord sa lahat ng kasalanan at failure natin sa buhay. Kaya niyang harapin kahit sino. Kaya nga sa Bible, kaya niyang harapin kahit sino eh. Hinarap niya si Mary Magdalene, na galit ang mga tao. Hinarap niya si Apostol Paul, bago maging Apostol Paul, Saul na mamamatay mga believer, si Apostol Paul. Imagine, huling hininga na lang ni Jesus, nagre-restore pa ng tao sa krus, yung magnanakaw, natatandaan ninyo. Biri mo, moment niya na lang yun eh. Di ba? Nakakita ba? O ngayon din, pagsasama ka sa paraiso, biglang mo nag-minister pa. Nasa dulo na lang ng hininga, nag-minister pa. Ay, ibig sabihin, kayang humarap ni Jesus kahit kanino. Magnanakaw yun, pusakal yun. Amen? Hinarap niya yung mga disciple niya na mga tax collector na magnanakaw. Hindi naman siya na-intimidate sa mga yun. Ganon din sa atin, hindi may intimidate sa atin si Jesus kahit ano ba kasalanan mo. At never kang i-condemn ni Jesus. Never tayo i-condemn ni Jesus. Ayan pa lang, nagawa mong kasalanan. Sige, may reserbang kwarto sa impyerno, doon ka. Mag+1 ka pa, yung katabi mo. +1 no? Kasi may mga +1 kasi sa kaligtasan na yun, +1 din sa impyerno. Hindi ganun si Jesus. Amen? Mas malaki ang heart ni Jesus na makapagpatawad. Actually si Jesus, hindi naman siya magko-condemn eh. Minsan si Jesus sa atin, nagko-correct. Hindi naman siya nagpapanish sa atin lang. Kino-correct ka niya, itinatama ka niya ni Jesus sa buhay mo. Kaya minsan part ng pag-meet sa atin ni Jesus, minsan hindi naman laging comfort. Minsan ito ay correction kasi part yon para mabuo ka. And He meets you in your mess. At ganun ang ginawa ni Jesus kay Peter. Kaya tayo, kung alam pala natin na tayo ay broken, huwag tayo magtago.
Kung alam pala natin na tayo ay broken, wag tayong magkaroon ng self-disqualification. Dapat mas maisip mo, mas kailangan ko si Jesus ngayon. Kung alam mo pala na ikaw ay broken, kung alam mo pala na para bang kailangan mo si Jesus, don't withdraw. Dapat mas sumuong tayo. Lord, gusto ko pong pumunta sa iyo. Mas gusto ko pong maging tapat sa iyo. Gusto ko pong mas lumapit sa inyo. Dapat magkaroon tayo ng isang kusang loob sa puso natin at umaamin sa Panginoon, Lord, broken ako, failure po ako, ang daming shame sa isip ko, ang daming guilt sa puso ko na matagal ko nang dala-dala, ang daming self-condemnation, ang daming Satan condemnation, ang daming people condemnation. Lord, tulungan ninyo ako. Ibalik mo ako sa dating pagkakakilanlan ko. Ibalik mo ako sa direksyon ko. Ibalik mo ako sa purpose ko. Dapat ngayon natin mas makita na kailangan natin si Jesus. Amen? Kaya sa chapter 21 na binasa natin kanina, yung kayang ibigay lang ni Peter na pagmamahal kay Jesus, gaya nga ng sabi ko kanina, ay hindi niya na kayang maibigay ang agape love. Ang naibigay niya na kay Jesus is peleo na lang. Pero may sinabi si Jesus kay Peter. Sa chapter 21 verse 18 to 19, very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, "Follow me." Parang dito makikita natin na merong pinipredict si Jesus. Parang pinapaalam ni Jesus kay Peter kung anong uri ng magiging pagsunod niya at uri ng magiging kamatayan niya. Sabi ron, stretch out your hands. Commonly, sabi rito, understood as imaginary of crucifixion. Alam natin, wala man sa Bible, pero sa history, kung ano ang naging kamatayan ni Peter. Ang naging kamatayan ni Peter, pinako siya sa krus, pero pa-vertical. Pa-vertical. At sabi nun sa verse, when you are old, this indicates that Peter would not die immediately, but later in life. Na ipinapakita lang dito, di ba natatandaan ninyo na nag-devotion tayo, na namatay na yung kasama niyang si John, tas nilagay siya sa piitan, pero sinave pa rin siya ng angels doon sa loob ng piitan na yon, na ipinapakita na may purpose pa kasi si Peter para sa mga Gentiles. Pinapakita rin ito sa verse dito, no? At ang sabi ron, will glorify God. This point to martyrdom, meaning his death would honor and bring glory to God. Ngayon, ang pinopoint ko lang dito, yung sinabi ni Peter, nung tinanong siya ni Jesus, Peter, do you love me? Yes, Jesus, I love you, Pileo. Pero, ang naging ending ng buhay ni Peter, nung isinabuhay ni Peter hanggang dulo ng kanyang pagsunod, ay hindi natapos sa Pileo. Saan nagwakas? Sa agape. Sa agape. Natapos ang kanyang pag-ibig, yung hindi niya na kayang mapanindigan. Nung kaharap niya yung si Jesus, nung tinatanong siya, mahal mo ba ako, Peter? Mahal ko kayo. Pero Pileo lang, hanggang kapatid na lang. Inintindi yun ni Jesus. Inunawa ni Jesus yun. Pero may mata si Jesus na tinitignan niya si Pedro. Magiging progressive ang pagmamahal mo. Naniniwala ko lalalim ang pagmamahal mo sa akin. At nangyari, hindi na sa bibig. Pinatunayan ni Pedro ang sagot na agape. Pinatunayan sa buhay. Namatay siya unconditional. Namatay siya, ang ina-apply niyang pag-ibig kay Kristo is sacrificial love.
Walang kayang mamatay walang kayang mamatay sa pangalan ni Jesus na ang hindi in-apply is agape. Pag ang pagmamahal mo kay Jesus ay pileo, tatakbuhan mo ang paglilingkod mo. Totoo yun. Kapag ikaw nagmahal ka kay Jesus sa kategory lang ng storge, sa kategory lang ng pileo, ng eros love, hindi mo kayang ganapin ang maglingkod sa Panginoon unconditionally, nang merong malalim na commitment. Pero sa kwento ni Pedro, pwede mong husgahan, yun lang pala ang kaya mong i-apply na pagmamahal. Pero pinatunayan ni Pedro sa naging pagsunod niya na dala na ang restoration, pagpapatawad, pagtanggap at pag-ibig sa kanya ng Panginoong Jesucristo. Bit niya na yung love ni Jesus at yung love ni Jesus na yun ang naging pundasyon niya para sumunod kahit nasasaktan, sumunod kahit na nawawalan, sumunod kahit siya ay kapalit ay buhay niya at ibinigti siya o siya ay ipinako sa krus pa-vertical sa pangalan ni Jesus. Tingin mo ba, pileo pa rin yun? Agape na yun. Amen? At yun ay bunga ng nakaranas ng biyaya ng Diyos sa kanilang mga buhay. Alam niyo mga kapatid, kung meron man tayo na level ng pagmamahal sa Panginoon, hindi iniinsulto ng Lord kung ang level ng pagmamahal pa lang natin ngayon ay pileo. Dahil tinitignan pa rin tayo ng Diyos, darating ang araw, lalalim ang pagmamahal niyan. Lahat naman tayo, galing tayo sa uri ng pagmamahal sa Diyos na mababaw eh. Amen? Yung nagkukumit lang tayo kay Jesus kasi may pakinabang lang tayo eh. Nagkukumit lang tayo kasi gusto lang natin, trip-trip lang natin magsimba. Pero nakikita pa rin tayo ng Lord, darating ang time, ikaw, yung katabi mo, yung mga tao sa paligid natin, darating ang isang araw, nakatingin sa iyo ang Lord, mamahalin ako niya ng sukdulan. Mamahalin ako niya ng malaliman. At nawa, ang mga lumalim sa pagmamahal na sa Panginoon, huwag niyo nang baguhin. Totohanin na natin ito hanggang dulo ng ating paglilingkod sa Kanya, sa biyaya niya. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Lord at tumayo tayong lahat.